Kwento ito tungkol sa 6 na matatapang na bayani na napili ng Diyosa ng kapalaran para kalabanin at iligtas ang mundo mula sa pagsalakay ng mga demon. Kilala sila bilang Braves of the Six Flowers at isa sa nangangarap na mapabilang dito ay si Adlet na itinuturing ang kanyang sarili bilang pinakamalakas na tao sa mundo. Isang araw habang idinadaos sa kaharian ang paligsahan at ang laban sa pagitan ni Batol at Kwanto ay umiksi na dito si Adlet at hinamon silang dalawa. Hindi ito pinatulan ng dalawa at ipinaubaya si Adlet sa mga kawal na nakapaligid dito. Nang papalapit na ang mga kawal sa kanya ay kaagad niya itong inatake at tinalo lahat. Dito na napilitan sila Batol at Kwanto na kalabanin si Adlet. Nilabanan sila ng sabay ni Adlet hanggang sa magpausok siya. Inatake niya si Batol at natalo niya ito kaagad habang si Kwanto naman ay nahulog sa kanyang patibong at hindi na makalaban pa. Nagsalita ito sa harap ng estatwa ng Diyosa ng kapalaran para piliin siya bilang isa sa Six Braves ngunit kaagad din siyang nadakip at binugbog. Habang nasa kulungan ay binisita siya ng isang babae na tagahanga umano niya. Nakipag-usap ito sa kanya at gusto umano niya na mas makilala pa si Adlet. Ikwento naman ni Adlet ang kanyang nakaraan at ang nagsanay sa kanya para matalo umano ang mga demon. Tinanong naman siya ng babae kung gusto niya ba talaga mapabilang sa Six Braves. Kagad naman itong oo dahil kailangan niya umano talunin ang Demon God. Dahil dito ay napag-usapan naman nila ang tungkol sa pagsalakay ng mga demon sa kontinente daang-daang taon na ang nakakaraan at ang Saint of the Single Flower na tumalo noon sa Demon God. Ngunit sinabi nito na hindi pa umano patay ang Demon God at balang araw ay magigising ulit ito para maghasik ng lagim. At para umano matalo ito ay may 6 na hero ang magmamana ng kanyang kapangyarihan para kalabanin ito. Ang 6 na hero na ito ay magkakaroon ng marka sa bahagi ng katawan bilang patunay na sila ang Braves of the Six Flowers. Dahil umano sa marami ng namamataan ng mga demon ay posibleng magising na ulit ang Demon God. At malapit na ding malaman kung sino-sino ang mga napili bilang Six Braves. Pinayuhan ng babae si Adlet na manatili muna sa kulungan hanggang sa gumaling ang mga pinsala nito. Isang araw ay sinentensyahan si Adlet ng habang buhay na pagkakakulong. Dahil dito ay inilipat siya sa kulungan kung saan dito na rin sumasakabilang buhay ang mga nakukulong. Makalipas ang ilang araw ay gumaling na din ang kanyang pinsala at napapaisip na ding tumakas dito. Isang gabi ay biglang nagkulay pula ang kalangitan sabay nakarinig sila ng mga ingay. Biglang nagising si Adlet at unti-unting nagkaroon ng marka ang kanyang kamay na patunay na isa siya sa napili bilang miyembro ng Six Braves. Dumating naman dito ang babaeng bumisita sa kanya dati at nagpakilala itong si Nachitanya na isang prinsesa at ang Saint of Blades. Pinakita din ito kay Adlet ang kanyang marka at isa din umano siya sa napili. Gamit ang kapangyarihan ni Nachitanya ay sinira niya ang kulungan ni Adlet. Kagad silang tumakas at dito ay may nakaabang na mga kabayo na kanilang gagamitin. Pagkalabas nila ng kaharian ay nagdesisyon si Adlet na dumaan muna sa kanilang nayon at meron muna siyang kukunin. Katapos ay nagpatuloy sila sa paglalakbay papunta sa kinaroroonan ng Demon God at sa iba ding napili. Habang nasa daan ay napag-usapan nila si Goldov na leader ng Pinel's Blackhorn Knights at dating nakalaban ni Nachitanya sa paligsahan. Ayon sa kanya ay umalis ito 6 na buwan nang nakakalipas para hanapin ang Brave Killer na sinasabing may salarin sa pagkasawi ng mga potensyal na maging Six Braves kabilang na din ang ibang saint na kagaya ni Nachitanya. Dito ay may nakita silang mag-anak na nagmamadali at takot na takot. Nilapitan ito ni Nachitanya at tinanong kung ano ang nangyari. Ayon sa kanila ay lilikas sana sila bago pa dumating ang mga halimaw. Kagad nila itong pinuntahan at nakita ang mga halimaw na patuloy sa pag-atake sa mga tao. Dali-daling sumugod si Adlet habang backup naman si Nachitanya at madali lang nila itong natalo. Tinanong ni Adlet ang isa sa kanilang niligtas kung may naiwan pa sa kanilang nayon. Ayon dito ay may isang babaeng maglalakbay umano ang nagpaiwan doon. Papunta na sana sa nayon si Adlet ngunit pinigilan siya ni Nachitanya dahil hindi na umano kakayanin at hindi din sa lahat ng oras masasagip umano nila lahat. Sumang-ayon naman si Adlet na hindi madali pagsabayin ang talunin ng Demon God at sagipin lahat ng nangangailangan. Akala ni Nachitanya ay hindi natutuloy si Adlet ngunit nang binitawan niya ang pagkakahawak niya sa kabayo ay kaagad naman itong pinatakbo ni Adlet sabay sabing pupuntahan niya ito dahil siya umano ang pinakamalakas na tao sa mundo. Susundan sana siya ni Nachitanya ngunit bigla namang dumating ang mga halimaw. Pagkadating ni Adlet sa nayon ay nakita niya kaagad ang babae na may hawak-hawak na baril. Napansin naman kaagad siya nito at nang papalapit na sana siya dito ay tinutukan siya kaagad ng baril nito. Nagpakilala naman kaagad si Adlet bilang isa sa Six Braves at nagpakilala din ang babae na si Flamey na kabilang din sa Six Braves at Saint of Gunpowder. Akala ni Flamey ay may plano din si Adlet na iligpit siya kaya hindi niya ibinababa ang kanyang baril.
Habang si Nachitanya naman ay napatay lahat ang mga halimaw pero nasawi din ang kanyang kabayo. Biglang dumating si Goldov na isa din pala sa napili bilang Six Braves at inaasahan na din ito ni Nachitanya at nangako si Goldov sa kanya na proprotektahan siya. Napag-usapan nila ang mga nakalap na impormasyon ni Goldov tungkol sa Brave Killer. Ayon sa kanya ay isa umano itong tao na may puting buhok at may dalang baril na nagngangalang Flamey na siya namang kaharap ngayon ni Adlet. Ayaw naman ni Flamey na sumama kay Adlet at gusto umano nito na kalabanin mag-isa ang Demon God. Ito din ang pinapasabi niya kay Nachitanya at sa ibang Six Braves at umalis ito kagad. Pinauna ni Adlet bumalik ang kanyang kabayo at dali-dali naman niyang sinundan si Flamey hanggang sa maabutan niya ito. Ayon kay Flamey ay mamamatay lang umano siya kung makikipagkita siya sa ibang miyembro ng Six Braves. Muling tumakbo si Flamey papalayo kay Adlet ngunit hinagisan siya nito ng pampausok at kaagad na inagaw ni Adlet ang lalagyan ng bala ni Flamey. Sa huli ay nagawa din ni Adlet na mapapayag si Flamey na sumama sa kanya. Pagkadating naman nila Nachitanya at Goldov sa nayon na pinuntahan ni Adlet ay may nakalaban silang mga halimaw na kaagad din nilang natalo. Dito ay nakita nila ang kabayo ni Adlet na may daladalang sulat para kay Nachitanya at nakalagay dito na may nakita siyang isa pang Six Braves at mauna na umano si Nachitanya sa pupuntahan nila. Lumakad naman kaagad sila Nachitanya at sila Adlet naman ay patungo na din. Natatanaw na nila Adlet at Flamey ang lugar kung saan namamalagi ang Demon God. May nakita din silang fortress na umuusok at nababahala naman si Adlet kaya pinuntahan nila ito. Dito ay nakilala nila si Lauren na private first class ng Gwenbeer Army at commander sa fortress na ito. Pinakita sa kanila ang barrier na magpipigil umano sa mga halimaw na makalampas sa nag-iisang daanan nito papunta sa kontinente na tinatawag na Phantasmal Barrier. Meron itong malapit na templo na siyang mag-a-activate ng barrier na ito at sa kasalukuyan ay nandito na ang Saint of Mountains at isa din sa Six Braves na si Mora. Kapag makumpleto na umano dito ang Six Braves ay si Mora ang magbibigay sa kanila ng hudyat para tumungo sila sa templo at i-activate ang barrier. Ipinakita din ito ang replika ng altar at papano i-activate ang barrier. Nagpatuloy sila Adlet at Flamey sa paglalakad at habang nasa daan ay inatake ni Nachitanya si Flamey at gumanti naman ito sa kanya. Sumugod rin si Goldov ngunit napigilan siya ni Adlet at patuloy na naglaban sina Flamey at Nachitanya. Natigil lang sila nang sinabi na ni Adlet na isa din sa Six Braves si Flamey na ikinagulat nila Nachitanya. Ayon naman kay Nachitanya ay si Flamey ang Brave Killer na inamin naman kaagad ni Flamey. Ginawa niya umano ito para makabalik na ang Demon God. Kaagad namang umatake si Nachitanya katapos marinig ito ngunit humarang naman si Adlet. Hindi umano siya naniniwala sa sinabi ni Flamey dahil ang totoong intensyon nito ay talunin ang Demon God at hindi din umano ito mapipili bilang isa sa Six Braves kung plano nitong tulungan ang Demon God. Naniniwala si Adlet na may ibang dahilan si Flamey bakit niya nagawa ang mga iyon. Wala nang nagawa sila Nachitanya at itinigil na ang pag-atake kay Flamey. Nagpatuloy sila sa paglalakad patungo sa kinaroroonan ni Mora. Dito ay may nakita silang mga halimaw na lumilipad at may mga bambang dala. Tumakbo kagad si Adlet na sinundan ng iba sa pag-aakalang sa kinaroroonan ng Phantasmal Barrier ang pinasasabugan ng mga halimaw. Nakasalubong naman nila ang mga halimaw na ito at unang sumugod si Goldov. Tumulong na din sila Nachitanya at sinabihan niya si Adlet na mauna sa templo. Nang makarating siya sa templo ay may nakita siyang nakahandusay na babae. Kagad niya itong nilapitan at sinabihan siyang pasukin ng templo. Dahil kailangan pa ito ng susi ay pinasabog na lang ito ni Adlet. Kusa itong nagbukas at papasok na sana si Adlet nang bigla namang may sumugod sa kanya. Dito na nagibang anyo ang babae at naging halimaw. Kagad itong tumakbo papalayo sa templo at susundan na sana ito ni Adlet nang biglang napalibutan ng hamog ang lugar. Pinasok niya ang templo at dito nakita niya ang altar na mag-a-activate sa Phantasmal Barrier. Nilapitan niya ito at nagulat siyang may nag-activate na pala dito. Dumating naman sila Nachitanya at nilapitan din ang altar. Sinubukan ni Goldov na tanggalin ang espada sa pag-aakalang mawawala ang hamog ngunit hindi ito umubra. Inagaw ni Nachitanya ang espada kay Adlet at bigla itong nagwala na napakalma lang ni Flamey. Dumating dito ang Saint of Swamps na si Chamo at isa din sa Six Braves. Susubukan na sana niyang atikihin si Flamey dahil alam din niyang ito ang Brave Killer ngunit pinigilan siya ni Nachitanya. Dumating din si Mora at napasabi kaagad na may isa palang tagalabas sa kanila na pinagtaka nila Nachitanya. Dito na pumasok si Hans na isa din umano sa Six Braves at imbis na 6 lang sana ay naging 7 na sila. Sinabihan kaagad ni Adlet ang lahat na ipakita ang marka. Isa-isa naman nilang ipinakita ito at lahat silang 7 ay meron ito. Dito na pumasok ang isa nilang problema maliban sa mga halimaw at Demon God.
Napaisip kagad sila na may isa sa kanila ang peke o impostor na posibleng isang kaaway at makaapekto sa kanilang misyon. Sino kaya sa kanila ang impostor na may binabalak na guluhin ang Six Braves? Habang hindi pa nila ito matukoy ay nagpasya si Adlet at Hans na lumabas ng templo at nakumpirma nila dito na active na ang barrier dahil hindi na nila kayang makalabas pa sa lugar na pinalilibutan ng hamog. Pagkabalik nila ay nakita ni Adlet na nakagapos na si Flamey. Gusto naman ni Mora na magpakilala ang bawat isa at sabihin na din ang ginawa nito bago sila magkita-kita. Posible umanong makatulong ito para matukoy ang impostor sa kanila. Naunang magpakilala si Adlet, sumunod naman sina Chetanya, ang ibang Braves at hanggang sa huli na si Flamey. Nakiusap si Flamey kay Mora na tanggalin ang eye patch niya. Dito ay nagulat sila nang makita ang sungay sa noo ni Flamey at mata na katulad sa halimaw. Ayon sa kanya ay isang halimaw at tao ang kanyang mga magulang. Sinabi din nito na ginawa umano siya para magsilbing pain na lalaban sa Six Braves kung sakaling magising na umano ang Demon God. Pinalaki din siya ng halimaw na ina niya hanggang sa maging Saint of Gunpowder siya. Napatanong naman si Mora kung bakit umano siyang nagdesisyon na talunin ang Demon God. Ayon kay Flamey ay kahit sabihin niya pa ang rason ay hindi din umano nila ito paniniwalaan. Ang sigurado lang umano sa kanya ngayon ay hindi siya ang peke sa kanilang pito. Sinangayunan naman ito ni Hans dahil kung si Flamey umano ang peke ay bakit buhay pa rin si Adlet na kung titingnan ay marami ng pagkakataon si Flamey para iligpit si Adlet. Nakatulong naman ang impormasyon na ito para mabawasan ang suspetsya kay Flamey. Pinakwento naman ni Mora kay Adlet ang mga nangyari sa templo bago at matapos ma-activate ang barrier. Pagkatapos sabihin lahat ni Adlet ay nagduda naman sa kanya si Hans at naglagay sa kanya bilang pangunahing salarin sa pag-activate ng barrier. Kahit anong paliwanag ni Adlet ay hindi na nila ito pinaniniwalaan. Sumang-ayon naman ang ibang Six Braves sa mga pagbibintang ni Hans kay Adlet maliban kay Nachetanya. Gusto naman ni Mora na mang-alap pa ng dagdag na impormasyon bago nila iligpit si Adlet at tinanong ang iba sa kanilang iniisip para kay Adlet. Nang si Goldov na ang tinanong ni Mora ay bigla niyang sinugod si Adlet at aatake din sana si Hans ngunit nagpasabog naman si Adlet. Dali-dali siyang pumunta sa likod ni Flamey at ginawa niya itong hostage. Dahil dito ay nakalabas siya ng templo bitbit si Flamey ngunit natamaan muna siya ng atake ni Hans at nang susunod na sila Mora ay may iniwan naman ng mga patibong si Adlet. Nang makalayo si Adlet ay nawala naman ito ng malay dahil sa pinsalang natamo niya sa atake ni Hans. Pagsapit ng gabi ay hindi pa rin nila makita si Adlet at nagdesisyon ipagpabukas ang paghahanap. Nag-aalala naman si Hans baka iligpit ni Adlet si Flamey. Nang makita ni Mora ang marka ni Hans ay sinigurado niyang buhay pa si Flamey dahil kumpleto pa umano ang petals sa marka na mababawasan lang kung may mamatay sa Six Braves. Habang wala pang malay si Adlet ay nanaginip ito ng kanyang nakaraan. Nang magising na siya ay may naglunas na ng kanyang sugat at ito ay si Flamey. 79% umanong sigurado si Flamey na hindi si Adlet ang impostor. Napag-usapan nila ang mga nangyari sa templo at mga posibilidad na nag-activate at papano nito napa-activate ang barrier. Para kay Adlet ay may pangwalo pa umanong kasabwat ang impostor sa kanila. Kaya umano nakikisalamuha sa kanila ang pangpito o ang impostor ay para i-set up siya na pinakamalakas na tao sa mundo na maging kaaway ng iba pang Six Braves. Nakiusap siya kay Flamey na hanapin ang pangwalo ngunit tinanggihan kagad ito ni Flamey. Napatanong naman si Flamey kung bakit gustong-gusto ni Adlet na mapasama sa Six Braves. Na kung tutuusin ay isa lang naman umano siyang pangkaraniwan na may iba't ibang klase ng armas. Dagdag pa nito na papano pa umano lalakas ang isang kagaya ni Adlet. Naikwento naman ni Adlet ang kanyang pagsasanay sa kamay ng kanyang master, papano gumamit ng iba't ibang armas at pati na rin paggawa ng mga ito. Nakilala naman ni Flamey ang master na sinasabi ni Adlet at kabilang din umano ito sa listahan niya at pagkakaalam niya ay lahat ng naging estudyante nito ay sumuko lang dahil sa hirap ng pagsasanay. Napatanong si Flamey kung ano ang dahilan bakit kinaya ni Adlet ang pagsasanay na ito. Dito na naikwento ni Adlet ang nakaraan noong may isang halimaw na pumunta sa kanilang nayon para kausapin ang kanilang pinuno. Kinabukasan umano pagkaalis ng halimaw ay sinabi ng kanilang pinuno na lilipat na sila sa lugar ng mga demon at ang demon god na rin ang mamumuno sa kanila. At ang hindi papayag dito ay tatanggalan ng puso at iaalay sa demon god bilang patunay ng katapatan. Dahil sa tumutol sila dito ay namatay ang kanyang matalik na kaibigan sa pagliligtas sa kanya at namatay din ang kanyang kapatid para lang siya makatakas. Ito umano ang nagtulak sa kanya para maging malakas. Naiinggit naman si Flamey kay Adlet dahil sa sitwasyon naman niya sa kabila umano ng kanyang mga ginawa para sa mga demon ngunit noong hindi niya natalo si Chamo ay gusto na siyang patayin ng kanyang ina at pinagtabuyan na rin siya ng iba pang halimaw na akala niya ay mga kakampi niya.
Gusto niyang talunin ng Demon God para ipamukha sa kanyang ina ang ginawa nitong pagtataboy sa kanya. Napagtanto ni Adlet na kaya pala magaan ang loob niya kay Flamey ay dahil na rin sa halos magkapareho sila ng pinagdaanan na nagtiwala sa isang tao at nawalan ng sariling tahanan. Nagdesisyon si Flamey na bumalik sa templo at binigyan niya si Adlet ng bagay na si Flamey lang ang makakaalam sakaling ihagis ito ni Adlet at pumutok. Pagkadating ni Flamey sa templo ay nasa labas si Mora at Goldov na nakabantay at pinagpahinga siya sa loob. Kinabukasan ay nagdesisyon ulit sila na hanapin si Adlet. Magsasama si Mora at Flamey at sila na Chitanya at Goldov naman ang magsasama habang mag-isa lang si Chomo at si Hans naman ang maiiwan sa templo para magbantay. Bago makaalis sila Flamey ay hinarang muna siya ni Hans para tanungin kung kaya ba talaga nito na labanan ng mga halimaw lalo na ang kanyang ina. Duda umano si Hans na kaya ito ni Flamey dahil sa mga karanasan niya sa away pamilya ng mga naging kliyente niya. Nang sabihin ni Mora kay Flamey na aalis na sila ay wala nang nagawa si Hans. Kinausap ni Chitanya si Goldov para sa plano niyang tulungan si Adlet na patunayan nito na hindi siya ang impostor. Para kay Chitanya ay si Hans umano ang impostor sa kanila. Kumilos na din si Adlet para imbestigahan ang templo at alamin kung sino ang pangpito at ang kasabwat umano nito na pangwalo. Pagkadating niya sa templo ay inatake kaagad siya ni Hans. Naglaban silang dalawa at naramdaman naman ito ni Goldov. Nagawa ni Hans na madakip si Adlet ngunit nakatakas din ito. Sinundan pa rin ni Hans si Adlet at naglaban ulit sila sa kagubatan. Dito ay tinanggal ni Adlet lahat na armas na kanyang daladala at tanging espada na lang ang kanyang hawak. Nagmasid naman kaagad si Hans sa paligid dahil alam nitong may pinaplano si Adlet. Ito pala ay manggagaling mismo sa espada ni Adlet ngunit nagmintis naman siya. Nang wala ng kahit anong armas si Adlet ay nakikita niya itong pagkakataon para sabihin kay Hans na hindi siya ang peke. Dito ay napasabi si Hans na siya umano ang impostor at kaagad na kinuha ni Adlet ang mga armas niya ngunit naunahan siya ni Hans. Biglang nagising si Adlet at isa lang pala itong imahinasyon na ginawa ni Hans para subukan kung nagsasabi ba ng totoo si Adlet batay sa magiging reaksyon nito nang sabihin niya na siya ang impostor. Dahil dito ay napatunayan ni Hans na hindi si Adlet ang impostor at nagpasya silang dalawa na magtulungan para matukoy ito. Pinuntahan naman nila Mora at Flamey ang lugar na sinabi ni Flamey kung saan namalagi si Adlet. Dito ay sinabihan ni Mora si Flamey na iligpit kaagad si Adlet kung makita niya ito. Habang sila na Chitanya naman ay pinuntahan ang lugar kung saan magkikita-kita sana ang Six Braves. Pinagpipilitan ni Chitanya na dito din umano nakatanggap ng impormasyon si Hans mula sa mga halimaw. Hindi naman nagugustuhan ni Goldov ang pagtatanggol ni Chitanya kay Adlet kaya nagtalo sila. Pagkabalik nila Adlet sa templo ay inumpisahan nilang imbestigahan ang paligid ng templo. Napatanong si Hans kung paano i-activate ang barrier dahil hindi umano siya nakapunta sa fortress. Napaisip si Adlet kung sino-sino nga ba sa kanilang pito ang may alam paano i-activate ang barrier at naisip niya din si Chomo na katulad kay Hans ay isa din sa hindi ito alam. Nakiusap si Adlet kay Hans na pakitanong kay Chomo dahil may gusto umano siyang malaman. Nang tinanong ni Hans kung ano ang itatanong kay Chomo ay nakakita si Adlet na may dumaan sa pinto ng templo at kaagad niya itong pinuntahan. Dito ay nakita nila si Chomo at nang tatanungin na siya ni Adlet ay nagsalita si Chomo na isa-isa niya umanong ililigpit ang ibang Six Braves mula kay Adlet maliban lang kay Mora para masigurado na mapapatay niya ang peke sa kanila. Mula sa kanyang bibig ay nagpalabas ito ng swamp na unti-unting naging mga halimaw. Sinugod sila Adlet at Hans na mga ito at napatakbo na lang sila. Sinubukan nilang atikihin ito ngunit mabilis lang itong mag-regenerate. Mas pinadami pa ito ni Chomo at kahit anong gawing atake nila Adlet sa mga ito ay nabubuo lang ito ulit. Nakaisip si Adlet ng paraan para matalo si Chomo. At nang magtagumpay sila ay kaagad nilang tinalian ito. Dinala nila ito sa loob ng templo at dito na siya tinanong ni Adlet sa kung alam ba ni Chomo ang tungkol sa barrier bago pa ito pumasok ng templo at umiling ito. Naramdaman naman ni Flamey na nakikipaglaban umano si Chomo kaya dali-dali silang bumalik sa templo. Nagdesisyon naman si Adlet na puntahan si Flamey para kausapin ito. Bago siya umalis ay binalaan siya ni Hans na delikado umano si Flamey dahil sa nakaraan nito at naging klase ng pamumuhay nito. Nang makalayo si Adlet ay inihagis nito ang bagay na ibinigay sa kanya ni Flamey para malaman ni Flamey kung nasaan siya at kusa itong puntahan siya. Ilang minuto lang makalipas ay dumating na si Flamey. Dito ay sinabi ni Adlet kay Flamey na alam na niya umano ang ginawang plano ng impostor at ito din ang sinabi ni Hans kay Mora pagkadating nito sa templo. Ayon kay Adlet ay pinagmukha umano ng impostor na active na ang barrier pagkapasok niya ng templo ngunit hindi pa umano ito activated. Ang pagkakaalam nilang lahat paano i-activate ang barrier ay mula sa mga tinuro ni Lauren.
Dahil dito may kutob si Adlet na posibleng kasabwat si Lauren ng impostor at mali ang itinuro sa kanila paano i-activate ang barrier para malinlang silang lahat. Pagkatapos umanong maituro na ni Lauren sa kanila kung paano i-activate ang barrier ay ginamit naman ng mga ito ang mga halimaw para mapilitan silang pumasok sa templo. Dagdag pa ni Adlet na hinintay lang umano ng mga ito na buksan niya ang templo at katapos ay papalibutan na nila ng hamog ang kagubatan na nakapaligid sa templo. Para kunwaring activated na ang barrier at magmukhang tumakas lang kaagad ang gumawa nito. Pero ang totoo ay sa mga oras na ito ay hindi pa umano activated ang barrier at normal na hamog lang ang nakita nila. At habang sinusubukan nila isa-isa na i-deactivate ang barrier ay dito na nagkaroon ng pagkakataon ang impostor na i-activate ang barrier. Hanggang sa punto umanong mapagbintangan na siya at dito na nakumpleto ang plano ng impostor. Ngunit ayon kay Flamey ay may kulang sa mga sinabi ni Adlet na siyang importante. Hindi umano basta-basta mapapalibutan ng hamog ang buong kagubatan ng ganon kabilis kahit pa ang saint na gumawa ng barrier na ito na ang fog saint na si Yuspa ang lilika ng hamog. Kakailanganin pa muna ng 15 minuto bago mapuno ng hamog ang buong kagubatan. Ngunit ang nangyari ay kaagad na palibutan ng hamog ang kagubatan sa isang iglap lang. Pinakita ni Flamey kay Adlet ang mga nakabaon na may kapangyarihan umano ng phantasmal barrier at nakakalat din ito sa buong kagubatan para mabilis na kumalat ang hamog sakaling i-activate ito. Para naman kay Adlet ay baka may iba pang gumawa ng barrier sa lugar. Sinagot ito ni Flamey na imposible umanong maglagay ng iba pang barrier sa lugar dahil isang barrier lang ang pwedeng ilagay sa iisang lugar at madi-disable naman ang isa kung pagsasabayin ang dalawang barrier. At imposible din umano na palabasin ng hamog na walang kapangyarihan ng phantasmal barrier. Dahil dito ay nakikita ni Flamey na imposible ang mga sinabi ni Adlet na siya ding naiisip ni Mora matapos marinig ang mga sinabi ni Hans. Dagdag pa ni Mora na plano umano ni Adlet na makuha ang kanilang loob at sa huli ay mag-away-away sila. May balak na sana si Flamey na iligpit si Adlet ngunit ayon kay Adlet ay kung mamatay na siya ay siguradong si Flamey ang isusunod ng impostor at isisisi lahat sa kanya. Hanggat buhay pa umano siya ay walang sino mang magsususpecha kay Flamey. Palis na sana si Adlet ngunit pinigilan siya ni Flamey. Tinanong ni Flamey si Adlet kung bakit pinoprotektahan siya nito at kahit kailan hindi ito nagsuspecha sa kanya. Sumagot si Adlet na gusto na umano niya si Flamey at simula nang makita niya ito ay naramdaman na niya umano ito. Nasasaktan umano siya kapag nasasaktan din si Flamey. Batay sa mga sinagot ni Adlet ay sigurado na umano si Flamey na kalaban niya si Adlet kaya binaril niya ito. Narinig naman ng ibang Six Braves ang mga putok ng baril at kaagad na kumilos sila na Chetanya at Goldov. Inilabas naman ni Mora ang kanyang kapangyarihan at gamit ito ay ipinaalam niya kay Chetanya, Goldov at Flamey na kritikal umano ang kalagayan ni Hans dahil sa ginawa ni Adlet sa kanya at kaagad umanong iligpit si Adlet dahil siya ang impostor. Nilapitan kaagad ni Hans si Mora ngunit pinakilos naman ni Chomo ang kanyang mga alaga para pigilan si Hans. Hindi na tumigil sa pag-atake si Flamey kay Adlet matapos niyang marinig ang mga sinabi ni Mora. Gamit ang kapangyarihan niya ay pinakita niya sa ibang Six Braves ang kinaroroonan nila ni Adlet. Nagpatuloy sa pag-atake si Flamey kay Adlet hanggang sa dumating si Mora na kaagad ding inatake si Adlet. Si Mora naman ang umaatake kay Adlet habang binaback up pa naman siya ni Flamey. Matapos magpausok ni Adlet ay nakita nila itong nakatayo at aatakihin na sana siya ni Mora nang biglang nagpaputok si Flamey dahil sumuko na umano si Adlet. Pagkaluhod ni Adlet ay sinabi niya na papatunayan niya umano na hindi si Flamey ang peke. Kumuha ito ng gamot at humingi kay Flamey ng bala katapos ay inisprayhan niya ito. Nagkukulay pula umano ang isang bagay na hinawakan ng halimaw matapos sprayhan ito. Ginawa niya din ito sa altar at hindi ito nagpula kaya siguradong hindi ito nahawakan ni Flamey na isang kalahating halimaw at alam din umano ito ni Hans. Sinugod pa rin ni Mora si Adlet ngunit binaril naman siya ni Flamey. Susubukan ulit na umatake si Mora at nagbitaw na si Flamey ng pampasabog kaya nakatakbo si Adlet at isinama niya si Flamey. Hinarang naman sila ni Chetanya at Goldov na kaagad silang inatake. Paulit-ulit na umatake si Flamey para iligpit si Adlet at tumulong na din si Goldov habang tinutulungan naman ni Flamey si Adlet. Hinagisa ni Flamey silang tatlo ng pampasabog at pinatakbo niya si Adlet. Hinabol naman ni Chetanya si Adlet at dahil dito naiwan si Flamey para labanan si Goldov at Mora. Pagkadating ni Adlet sa templo ay sinubukan niyang tawagin si Hans ngunit hindi ito sumasagot. Hanggang sa dumating na si Chetanya at kaagad din siyang inatake. Patuloy na inatake ni Chetanya si Adlet hanggang sa dumami na ang natamo nitong sugat dahilan para mahirapan na itong kumilos pa. Nang ililigpit na sana ni Chetanya si Adlet ay napigilan pa niya ito at sinipa si Chetanya. Pagkadating ni Goldov ay dali-dali namang umalis si Adlet ngunit nahabol naman siya kaagad nito.
Inatake niya si Adlet at napunta sila sa lugar kung saan nakalaban nila ang mga halimaw bago sila mapunta sa templo. Dumating din sila Mora at sinabihan si Goldov na iligpit na si Adlet. Gusto naman ni Goldov na makakuha muna ng impormasyon kay Adlet bago nila ito iligpit. Nagulat si Nachitanya nang makita niyang papalapit sila Hans at Chomo. Dito na humingi ng tawad at napaamin si Mora sa kanyang pagsisinungaling. Sinabi ulit ni Adlet ang nauna niyang kutob na na-activate lang umano ang barrier pagkatapos niyang makapasok sa templo. Imposible umano ito ayon naman kay Mora dahil hindi ito kaagad magagawa ng Saint of Fog. Ayon naman kay Adlet ay may isang saint umano ang may kakayahan para makapalabas kaagad ng hamog. Ngunit hindi niya ito direkta napapalabas gamit mismo ang kapangyarihan niya kundi sinasamahan din ito ng siyensya. Ipinaliwanag ni Adlet kung paano nabubuo ang normal na hamog. Kung mataas umano ang temperatura ng lugar ay mas maraming water vapor ang mamumuo. Dahil na rin malapit ito sa dagat kaya mataas palagi ang humidity dito. Kaya kung sakaling bumagsak bigla ang temperatura ay siguradong magkakaroon kaagad ng hamog. Napatanong si Mora kung paano mapapabagsak bigla ang temperatura na kahit ang Saint of Ice o Snow ay kailangan pa gumawa ng barrier para magawa ito. Ayon naman kay Adlet na hindi naman kailangan pabagsakin ang temperatura kundi pataasin muna ito at ang saint na makakagawa nito ay ang Saint of Sun na si Riera na isang buwan nang nawawala. Posible na kinuha ng mga halimaw si Riera para puwersahin na pataasin ang temperatura ng kagubatan dahil siguro ginawang hostage ang mga kamag-anak ni Riera o ano paman. Kaya pagkadating nila sa kagubatan at sa paligid nito ay sobrang init. At kung mapapansin din sa fortress ay nagmistula itong inatake ng mga halimaw at nakaligtas lang sila Lauren o sadyang tinutulungan na nila ang mga halimaw sa una pa lang at binigyan ng maling impormasyon ng mga Six Braves sa pag-activate ng barrier. Ginamit ng impostor ang mga halimaw para mapapunta sila sa templo at nang mapasabog na niya umano ito ay nagsilbi itong hudyat para iligpit ang Saint of Sun o si Riera at sa pagkawala ng kanyang kapangyarihan ay kaagad na bumagsak ang temperatura ng kagubatan kaya nang hahabulin na niya ang halimaw ay nabuo na ang hamog at nalinlang na silang lahat sa pag-aakalang activated na ang barrier sa mga oras na ito. Nang magtagumpay na ang impostor na i-activate ang barrier ay hinihintay na lang nito mapagbintangan siya at iligpit bilang impostor. Ang tanong naman ngayon ay kung saan itinago ng mga halimaw ang katawan ni Riera. Nahanap naman ito ni Hans at kinumpirma din ito ni Mora na ito nga si Riera. Dahil dito ay natanggap na ni Mora na hindi si Adlet ang impostor at bigla namang napahiga si Adlet. Sinabi naman ni Adlet na si Mora ang impostor sa kanila dahil ito lang umano ang may mga ginawang kaina-hinala. Ngunit ayon naman kay Chomo ay hindi umano si Mora ang impostor. Pinakita niya ang mga nakita nila ni Hans nang hukayin nila ang templo. Meron umano ditong malaking kahon na pinagtaguan ng stone tablets at ng espada. Ayon naman kay Hans kapareho umano ng isang stone tablet ang nasa altar pati na rin ang espada. Dagdag pa nito na nakasulat naman sa isang stone tablet kung paano i-deactivate at i-reactivate ang barrier. Para ma-reactivate ang barrier ay kailangan tanggalin ang espada at basagin ang stone tablet. Ang tanong ngayon ay kung sino naman ang nagbasag ng stone tablet. Dito na naalala ni Adlet at Flamey ang ginawang pagbasag ni Nachitanya sa stone tablet. Kaagad na pamwesto si Goldov sa harap ni Nachitanya matapos sabihin ni Flamey ang pangalan ni Nachitanya. Nag-isip-isip si Adlet kung paano napunta kay Nachitanya ang pagiging impostor. At dito ay naisip niya na kailangan gumawa ng paraan ang impostor para siya makapunta sa templo at mahulog sa patibong nito na siya namang ginawa ni Nachitanya sa kanya. Dito na napaamin si Nachitanya na siya ang impostor sa kanila. Akala niya umano ay madali lang niyang mauuto si Adlet at madali niya din itong maliligpit kaya ito ang unang pinunteriya niya. Wala naman umano siyang galit sa Six Braves at gusto niya lang magkaroon ng kapayapaan sa pagitan ng Demon God, mga halimaw at mga tao. Para magawa ito ay kailangan niyang buhayin ng Demon God at iligpit ang Six Braves. Nakiusap si Nachitanya na kung pwede sumuko na lang ang Six Braves at siya na lang ang bahala sa Demon God at hindi din niya hahayaan ito na wasakin ang mundo ng mga tao. Dagdag pa niya na 500,000 lang naman umano ang magiging biktima sa mga plano niya na ikinagulat naman nilang lahat. Dito na sinabi ni Adlet na iligpit si Nachitanya na kaagad nila itong sinugod ng sabay-sabay ngunit naging parang putik ito at naglaho at may mga sinasabi sa kanila. Sinundan nila Hans ang boses nito habang nanghina ulit si Adlet at nawalan ng malay. Pagkagising niya ay nasa loob na siya ng templo kasama sila Mora at Hans. Ayon kay Hans ay wala na umano ang barrier at si Nachitanya din ang nagsira dito katapos ay tumakas din kagad. Pagkalabas niya ng templo ay nakita niya dito si Goldov na nagmumukmok. Pinuntahan ni Adlet si Flamey at pagkabalik nila sa templo ay dumating naman si Rolonia na isang Saint of Blood at kakilala ni Adlet.
Nang pinakita niya ang kanyang marka bilang isa na naman sa Six Braves ay nagulat silang lahat dahil may isa na naman silang tutukuyin na impostor. Dumating din ang hari ng Gwenbeer na si Doltem dahil nalaman niya umano ang pagka-activate ng barrier. Dagdag pa nito na ayon sa kanyang nakalap na impormasyon ay papunta na dito ang lahat ng halimaw na nagkalat sa kontinente. Nakiusap si Adlet sa hari na i-reactivate ang barrier at protektahan ito hanggang sa matalo umano nila ang Demon God. Sa pangunguna ni Adlet ay nagtungo na sila sa kinaroroonan ng Demon God para kalabanin ito at pati na rin tukuyin at talunin ang impostor sa kanila. Sana ay nagustuhan mo ang kwento nating ito at maraming salamat din sa panonood.